araw mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating Edo Vlog. At muli, ako nga pala si Sir Aris na magtatalakay ng mga aralin sa Filipino. Ano pang inaantay natin? Tara, dumako na tayo sa ating talakayan. Tara, simulan na natin! Atin nang talakayin ang pandiwa at ang aspekto nito. Narito ang ating layunin. Nakikilala ang pandiwa at ang panauhan o aspekto nito. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagpapakilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. Mas kilala ito sa salitang kilos o galaw. Ano ang salitang kilos na ipinapakita sa larawan? Mahusay, ang batang lalaki ay kumakain. Ikalawang larawan. Ano ang salitang kilos na ipinapakita sa larawan? Ang lalaki ay natutulog o nakahiga. Ikatlong larawan. Ano ang salitang kilos na ipinapakita sa larawan? Tama, ang babae ay tumatakbo. Ano ang salitang kilos na ipinapakita sa larawan? Tama, sila ay nagluluto. Mahusay mga bata, natukoy ninyo ang mga larawan at ang kilos na ipinapakita rito. Alam nyo ba na ang pandiwa ay nababanghay ayon sa iba't ibang aspekto? Ang aspekto ng pandiwa ay nasasaad kung naganap na, hindi pa nagaganap, o magaganap pa lamang isang kilos o galaw. Ano-ano nga ba ang mga aspekto ng pandiwa? Ito ang mga naganap, nagaganap, at magaganap. Ito ang tatlong aspekto ng pandiwa na ating tatalakayin ngayong araw. Unahin nating talakayin ang naganap. Ang aspektong naganap ay nagsasabi na ang kilos ng pandiwa ay natapos na o nagawa na. Nakatutulong ang mga salitang kanina, kahapon, noong isang araw, kagabi, nakaraang linggo, at iba pa, upang matukoy na ang pandiwa ay natapos na o nagawa na. Narito ang ating mga halimbawa. Nagluto ng adobo si Aling Birna. Naligo sa dagat ang kanyang pamilya. Sabay-sabay silang kumain sa dahon ng saging. Ang mga pandiwang nasa naganap na ay nagluto, naligo, at kumain. Ang tatlong pandiwa ay naganap na o nasa aspektong naganap na o natapos na. Dumako na tayo sa ikalawang aspekto at ito ang aspektong nagaganap. Ang aspektong nagaganap ay nagsasabi na ang kilos ng pandiwa ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari o palagi ang ginagawa. Ginagamit ang mga salitang araw-araw, ngayon, tuwing umaga, gabi-gabi, tuwing linggo, at iba pa upang matukoy na ito'y nagaganap pa lamang. Halimbawa, nagluluto ng almusal si Melissa araw-araw. Naliligo ngayon sa dagat sina Lito at Kate. Sabay-sabay silang kumakain tuwing tanghalian at hapunan. Ang mga pandiwang nasa aspektong nagaganap ay nagluluto, naliligo, at kumakain. Ginamitan din ito ng mga salitang araw-araw, ngayon, at tuwing tanghalian at hapunan na siyang nakatulong upang madali nating matukoy na ang pandiwa ay nasa aspektong nagaganap. Ngayon naman ay talakayin natin ang magaganap. Ito ang aspektong magaganap na siyang nagsasabi na ang kilos ng pandiwa ay gagawin pa lamang.
Nakatutulong sa pagtukoy ang mga salitang bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa darating na linggo at iba pa na siyang nagpapadali sa atin upang matukoy na ito'y gagawin pa lamang. Halimbawa, magluluto ng pansit si Kiko bukas. Maliligo kami sa dagat sa susunod na araw. Sa darating na linggo ay kakain kami sa Jollibee. Ang mga pandiwang nasa aspektong magaganap ay magluluto, maliligo, at kakain. Ginamit din natin yung mga salitang makatutulong tulad ng bukas, sa susunod na araw, at sa darating na linggo na siyang nagsasabi na ito'y magaganap pa lamang. Narito ang iba pang halimbawa gamit ang mga panlapi. Unahin na natin ang panglaping na at ma. Ginagamit natin ang panglaping na sa aspektong naganap at nagaganap. Pinapalitan naman natin ito ng panlaping ma kapag ito'y magaganap pa lamang. Halimbawa, natulog, natutulog, at matutulog. Gamitin naman natin ang panglaping nag at mag. Ginagamit natin ang panlaping nag sa aspektong naganap at nagaganap. Pinapalitan natin ito ng mag kapag ito'y magaganap pa lamang. Halimbawa, nagbihis, nagbibihis, magbibihis. Dumako naman tayo sa panlaping Ginagamit ang panglaping sa aspektong naganap at nagaganap at tinatanggal naman ito sa aspektong magaganap. Halimbawa, tumalon, tumatalon, at tatalon. Dumako naman tayo sa panlaping in at hin. Ginagamit ang panlaping in sa tatlong aspekto. Ngunit pagdating sa magaganap ay pwedeng gamitin natin ang panlaping in o panlaping hin. Halimbawa, binasa, binabasa, babasahin. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan. Tara, tukuyin natin. Panuto. Tukuyin ang pandiwang ginamit sa pangungusap at aspekto nito. Unang pangungusap, ang magkapatid na Gino at Girlie ay naghahabulan sa parke. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap at ang aspekto nito? Ang tamang sagot ay naghahabulan at ito ay nasa aspektong nagaganap. Ikalawang pangungusap, magluluto ng masarap na pansit si nanay mamayang gabi. Magluluto ng masarap na pansit si nanay mamayang gabi. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap at ang aspekto nito? Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay magluluto at ito ay nasa aspektong magaganap. Ikatlong pangungusap, sama-samang naglilinis ng silid ang mga bata. Sama-samang naglilinis ng silid ang mga bata. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap at aspekto nito? Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay naglilinis at ito ay nasa aspektong nagaganap. Ikaapat na pangungusap, naglaba ng mga damit si Merly kaninang umaga. Naglaba ng mga damit si Merly kaninang umaga. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap at aspekto nito? Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay naglaba at ito ay nasa aspektong naganap. Kahapon ay namili na si Wendy ng mga prutas at gulay sa palengke. Ano ang pandiwang ginamit sa pangungusap at ang aspekto nito?
Ang pandiwang ginamit ay namili at ito ay nasa aspektong naganap. Mahusay mga bata, nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin patungkol sa aspekto ng pandiwang. Ngayon ay dumako na tayo sa ating mga pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang ating panuto. Kumuha ng sagutang papel at lapis upang sagutan ang ating pagsasanay. O, kumuha na kayo ng lapis at papel at sagutan na natin ang ating mga pagsasanay. Narito ang ating unang pagsasanay. Panuto. Tukuyin ang pandiwang hindi dapat mapabilang sa pangkat dahil sa naiibang aspekto nito. Isulat na lamang ang tamang sagot sa inyong mga sagutang papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ang ating pagsasanay. Galingan ninyo ha! Huling 1 minuto. Huling 10 segundo. Narito ang mga tamang sagot para sa unang pagsasanay. Sa unang bilang ang tamang sagot ay naghahabulan dahil ito ay nasa aspektong nagaganap, samantala ang naglaro at nagtago ay naganap. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay nagsulat dahil ito ay nasa aspektong naganap, samantala ang magbabasa at magbibilang ay nasa aspektong magaganap. Para naman sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay nagwalis dahil ito ay nasa aspektong naganap, samantala ang naglilinis at nagpupunas ay nasa aspektong nagaganap. Para sa ikaapat na bilang naman, ang tamang sagot ay umaawit dahil ito ay nasa aspektong nagaganap, samantalang ang kakanta at sasayaw ay nasa aspektong magaganap pa lamang. Para sa ikalimang bilang, ang tamang sagot ay tatakbo dahil ito ay nasa aspektong magaganap, samantalang ang humahabol at sumisigaw ay nasa aspektong nagaganap. At panghuli, ang tamang sagot ay nagsusulat dahil ito ay nasa aspektong nagaganap, samantalang ang nagturo at nagpaliwanag ay nasa aspektong naganap. Naway nakakuha kayo ng 6 na tamang sagot. Mahusay mga bata! Dumako na tayo sa ating ikalawang pagsasanay. At narito ang ating panuto. Tukuyin ang pandiwang ginamit sa pangungusap at tukuyin ang aspekto nito. Mayroon tayong 5 pangungusap. Isulat na lamang ninyo sa inyong sagutang papel ang pandiwang ginamit at ang aspekto nito. Muli ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutan ang ating pagsasanay. Galingan ninyo ha!
Huling 1 minuto. Huling 10 segundo. Narito ang mga tamang kasagutan para sa ating ikalawang pagsasanay. Unang bilang, ang pandiwang ginamit ay nagtatanim at ito ay nasa aspektong nagaganap. Sa ikalawang bilang, ang pandiwang ginamit ay hiniram at ito ay nasa aspektong naganap. Para naman sa ikatlong bilang, ang pandiwang ginamit ay maglalaro at ito ay nasa aspektong magaganap. Para naman sa ikaapat, ang pandiwa ay iinom at ito ay nasa aspektong magaganap. At para sa ikalimang bilang o panghuling bilang, ang pandiwa ay naglinis at ito ay nasa aspektong naganap. Nawa ay nakakuha kayo ng 5 tamang sagot mga bata. Mahusay! At nawa ay naunawaan din ninyo ang ating talakayan patungkol sa aralin na pandiwa at ang aspekto nito. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin para sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan. Paalam!